Kung itong hearing ni Amy Marcos to you was a pointless exercise as far as the ICC was concerned, ano sa tingin mo, Attorney Chris, yung objective nitong hearing na ito? Kung bakit isinagawa pa ito? Para ma-echo yung pa-victim narrative. 'Di ba na, oh, kawawa naman 'to, Pilipino ito. Nakikita ko 'yan na parang kahit paano may kirot sa damdamin na, ano 'yan, kapwa natin 'yan tapos ginanyan. Kaso minsan parang mapapaisip din ako. Sa totoo, ang tingin ko din yung pagkakaaresto, may irregularity naman talaga. Ang gusto ko lagi pino-point out diyan, binasa niyo ba ang torture warning? Kasi after ng Miranda rights, required tayo ngayon dahil may Anti-Torture Act, nabasahan din siya na pwede kang kumuha ng doktor na sariling pili dahil para ma-prevent yung mga torture and other acts. So, kahit ganun yung position ko, exage naman to na pa-victim dahil ang ganda nga nang na-enjoy niya, 12 hours siyang inaaresto. Parang wala akong nakitang ganun dahil sa mga kliyente namin, talagang forcibly hahatakin ka, ingungud-ngud ka sa lupa, dun sa sahig, hanggang wala ka nalang magagawa. Tapos, pinaplantahan pa ng ebidensya. Kaya, para sa akin, medyo surreal nung nakikita ko na nag-unfold yung events kasi parang, wow, this is an arrest that I am seeing actually through the videos and pictures of those inside. Dati kasi, yung kunyari hinuhuli, walang hawak na picture yan, walang ebidensya on their end. Ito, sila mismo yung nakakapaglabas ng mga picture. Kaya surreal para sa akin na, wow, parang ibang-iba ito dun sa mga nangyayaring mga aresto. Kumaga, kung pag-uusapan dito, privilege that should have been accorded to a former president, naibigay yun. Naibigay, palagay ko at saka yung wide latitude doon sa paghingi ng abogado. Dalawa, tatlo ba yung kasama niya noon? Si Medialdea was there. Tapos hinihingi niya yung anak niya. For a time, parang bumibigay na ewan nakikita ko kasi ang tagal. Kaso parang apparently, si General Torre, hindi pala niya pinayagan na pumasok. Ang hindi ko rin maintindihan nung una kasi, yung sa upuan, or hindi man sa hindi maintindihan, pero yung parang, ito ba yung inaaresto? Parang nakaupo na parang hari. Ganda-ganda pa ng upuan, di ba? Na parang, sige, magkagulo kayo all around me. Nagle-lecture pa sa police, di ba? Meron pa siyang mga parang, mga ano ko kayo, nalagaan ko kayo. Kaya ako parang, kakaiba rin to. Kaya kahit paano, kahit naawa ako sa kanya, sa ibang punto, nakikita ko rin na nag-effort yung police. Siguro natuto din sila doon sa Kibuloy. Pero yung total, pinag-uusapan naman natin procedure, no? Kasi ginreel din kanina nila Senator Amy Marcos, itong si General Nicolas Torre, doon sa paraan ng pag-aresto. Dahil bakit daw hinahatak yung si Attorney Delgra. Tapos, di ba, inamin naman ni General Torre, pinusasa niya itong si Medialdea, di ba? Tapos, nung time na ni Duterte, si Duterte na yung kusang sumama. Pag ganun ba, sa pag-arrest, di ba, ang tagal lang inintay, halos 12 oras yata, ano? Bawal ba yung ginawa ng police, strictly speaking sa procedure? Na talagang, kung hinaharang ng abogado, di titingnan nyo as obstruction of justice. May leeway. Sa totoo lang, may leeway yung mga police to, kumbaga, exert reasonable force kung ayaw talagang sumama. Kasi, hindi naman pwedeng, ayaw ko sumama. Okay, thank you. Kailangan mong makuha yung tao, di ba? At sa ibang, yung alam ng mga kliyente ko, talagang forcible, kukunin ka, tapos iwawas-iwas kung sino mang pumipigil sa pagkakaaresto mo. Ang naintindihan ko, ewan ko kung kanina nilabas yon, kaya pinusasan dahil daw may charges of obstruction of justice. Kumbaga may arrest na in flagrante delicto while in the act of committing a crime. Valid yon, yung ganong klaseng aresto, at valid, kumbaga,
ang isang paraan ng sinasabi natin ng pag-aresto ay yung pupusasan. Tingin ko sa itsurang yon valid. Kaya lang, hindi ko alam kung natuloy yung kaso, number 1. And then number 2, baka ano lang, parang sabi nga narinig ko si General Torre, parang sabi niya, mind games ito no? Oo. Kaya baka Optics. naging bahagi lang, kaya naging bahagi lang ng mind games na, pupusasan ko, siya ang, parang, ano ba to, yung, I will hurt somebody else, pero ikaw yung sumunod, yung parang hino-hostage mo. Parang ang dating nung paliwanag niya kanina, he had to show these people that he meant business. Kasi ang tagal na pinagbigyan na Lahat ng hiling ibinigay na. So dito, he had to show na seryoso siya bilang ground commander nung panahon na yun. Yun ang paliwanag And it worked. It's defensive ball. That's what I would say. Pero kung gusto naman ng kampo ni Duterte na kasuhan ang PNP, they're free to do so. Hopefully, kahit na may ganitong position si DOJ Secretary, dinggin ng mga prosecutors niya fairly.